Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya.
Sa bawat araw na lumilipas, isip ko'y lumilipad. Iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad. Iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y iiwan, di pababayaan magpakailan pa man. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyong Good morning, Jesus! Good morning, Sister Nene. Good morning, Yes, Sister good morning, John. Sister Praise Marie. God. Oh, Sister thank you, Nene. Lord. Yan, praise God. Una Good po, morning sa lahat. nagpapasalamat kami at nagpupuri kay Lord for giving us a chance and a privilege po na makapag-share ng kanyang salita. Medyo unique po itong isi-share naming word, yung tungkol po ito sa fig tree. Kaya praise the Lord. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Sister Maribik, please. Thank you, Lord. Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay na ipinagkaloob nyo. Salamat din po sa kagalingan at kaligtasan. Ngayon, Lord, tinataas ko po sa inyo ang buong programa, ang GMJ, na kayo ang manguna pagkat wala naman po kaming magagawa kung wala ka. Kayo rin po ang magsalita sa amin tatlo pagkat ang nais lamang po namin ay maihayag ang inyong salita. I pray din, Lord, na yung mga makikinig, nanonood ay kayo rin ang kumilo sa kanila na meron silang mapulot at makuha sa aming ituturo sa araw na to. Marami pong salamat, Panginoon, sa paggamit sa amin. Lahat ng papuri ay binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Siyempre po, bago ang lahat, yung verse of the week.
Ay, hindi, bumati po muna tayo sa ating mga mga members. Nagmamadali. Yes. Yan, Thank you, sige. Lord. O, sige. Good morning po sa ating mga kapatiran sa Norte. Sige, Sister Yes Marivic. po. Isabela. Sa Isabela, sa Baguio City, sa Pangasinan, sa La Union, sa Tuguegarao. Bulacan, sa Pampanga, Oo, sa Kapas. Tarlac, Nueva Ecija. sa Nueva Ecija, sa Bulacan. Bungabon po. Magandang umaga sa inyo. Yes. Sa Tarlac, sa Bataan, Kapas. Bataan, Zambales. Bataan, Zambales. Maribel. Oh. Olonga po. Yan. yan, sa Bulacan. Tapos na po. Sunod po sa ating mga East na prayer groups. Marami sila eh. Oo, maraming East. Marami ang oo. East. Pero technically, it's Antipolo, Rizal area. Yes, Pasig. Taytay, Cainta. Taytay, Oo. Cainta. Ayan. Yan po ang mga... Sa Collectively, East. Marikina. Marikina, tama. Yes. Yan. Next, West. So, yan ang ating Makati Group at Yes, ang ating Manila. Metro, QC. Manila at Quezon City. Quezon City, Yan, good yan. morning po sa ating lahat. At syempre, South, Mama Ang Nene. Lower South, oo. Sa Lower South po kasi, kasama na Parañaque, Las Piñas, tapos going further Muntinlupa. sa Batangas. Yung Batangas po kasi, yung meron dito sa Upper, no? Tapos meron dito sa yung sa Laia, no, may Opo. Batangas. Laia, Other Lipa. side sila, sa Lipa, Pampalo. yung Laguna, Nasugbu, Laguna, Palo. Kalawan. Yan, praise Mendez. God. Mendez. Yes, Praise God. Tagaytay Thank you, Lord. area. Amen. Yan, Nasugbu. Palo. Cavite. Oo, Yan. kay Laway. Diyan sa, Talisay. Pag Yes. sinabing Talisay kasi lagi ko maalala yung nahulog kami. Pero alam niyo, ang ganda na ng lugar. Meron na mga nagtitinda-tinda doon. At, pero meron pa rin yung yung parang danger. pag ganon. Oo, palalim pa rin. Tsaka binabati ko rin po, special na bati kay Sister Vicky Bailen Reynold. Wow. Yan, sa Amerika. One time kasi kinausap niya ako. So sabi ko babatiin ko siya in case na ako po ay masalang dito. Ayan. At nasalang ka nga. At nasalang ako after 2 weeks. Kaya, Sister Vicky Bailen Reynolds. Ayan. Wow. Kamusta po kayo? Yan. Kamusta ka pala? Hindi kayong mag-asawa, kaya, di ba? yung Kaya silang lang pamilya, English speaking oo, yung oo. asawa eh. Kaya Ayan. ikaw lang. Ayan. Tas Oo syempre, nga, yung mga Lord. Amerika din pala natin. Oo, yan. Nakakatuwa. Chicago, Yung sa mga Illinois. sa Canada, si Sister Linda Darada. Yes. Yun, si Sion sa Amerika. Nakakatuwa Sa sila Washington. kasi, yung talagang dumadalo sila sa Yes. yung Isabela Tuguegarao. At si Sister Linda nga pauwi dito sa 27. Kasi magkikita sila ng anak niyang matagal na silang hindi nagkita. Na kahit na nandoon sa Canada, hindi sila nagkita. So magkikita sila dito. Sabi ko nga, sana nga po kayo yung Makadalaw. makadaan dito kasi bago naman sila pupunta ng Isabela. Kabisita. Oo. Thank you, Yes. Lord. Sobra kasing biyaya. Pag tiningnan natin yung buhay talaga nito ni Sister Linda, di ba? Big no, nagtitinda siya ng mga donut. Ang tiyaga niya talaga. Tapos sa atin siya ng prayer meeting. Yun. Yun yung naalala ko na yung sabi na niya, napigsa tilakay, agbasa ti sao, ti Apo Diyos. Sabi ko, ano yun, napigsa, nagbasa. Yung pala lumakas yung kanyang asawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At bago nga po kinuha ni Lord yung kanyang husband, nagbilin pa na wag siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Amen. So praise the Lord. Napakagandang legacy na Yes. yun yung Tapos tungkol welcome sa... din natin yung ating mga members sa Australia, di ba? Yes. Sila Hello Sister po. Mayet at Yes. saka si Brother Tom. Ano pa ba Yes. si Sister Sam? Kathleen at nandun po si Sam, si Brother Sam. Yes. Hello. Nila Sister Joy at Brother Louie. Yan. Tapos, Na nandyan lang. Siyempre, yung mga kasama po hello namin kay, dito. hello din sa mga, kay Mami na nasa France. Yeah, oh. Ah, Or bonjour. vous, monsieur. Bonjour. 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 Kamusta ba? Yan. Praise Yan. Tapos andyan din Yan. ng kapatid ko si Paula at ang kanyang husband na si Joris. Yes. Yes. At saka andun din yung isang tita ko na kapatid ni Mami.
Hello sa inyong lahat dyan. Hello po. Hello din kay Cory na nasa Japan. Yes, hello. Hello kay Daddy at kay Essie na nasa LA Lagro. Lagro, Quezon Mas City. At saka hello sa kapatid ko si inyo. RG. Mas hello sa inyo. At saka, yung mga, mga titos and titas na nasa abroad, sila Tita Linda Lavilla, nasa US din po. Yes. Tapos sila, sa father side naman, sila, Tapos yung mga anak niya, no? sila Owen. Tita Tess, at si Kuya Owen kay Tita Linda, si Pastor Owen. Yan, tapos yung mga, si Tita Tess, Tita Ochi, at yung mga kamag-anak ko din sa father side na alam ko nanonood din sila ng Good Morning Jesus dahil gumawa kami ng link, ng group chat sa father side na family. So, sinesendan ko rin sila ng link natin. At nakikita ko minsan yung kanilang mga pangalan na watching. Kaya hello sa kanila. Yan. Ayan, ako din, siyempre, sa anak ko na nasa Zamboanga. Ayan, Hello. Thank you, Lord. Hello, Saka sa hi. manugang ko, ayan. Oo. Kate Beck, baka may Praise babatiin God. ko Hi yung guys. Di sa mga sibling ko, hello kayo. Alam kong nasa mabuti naman kayong Amen. kalagayan. And I hope na patuloy kayong nanunood ng GMJ. Ayan. Amen. Yes. Thank Sige. you, Lord. Punta na tayo sa... memory verse of the week. Oo, okay, Ayan. sige. Matatagpuan ito sa Romans 8 verse 5. Yan, sabi dyan, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Ayan, Praise thank you, God. Lord. Thank you, Lord. Praise Amen. God. Amen. Wala naman tayong nais talaga, kundi lagi lang malugod si Lord sa atin. Alam nyo, habang nag-aaral ako ng yung mga lesson natin, yung tungkol sa parable, mayroon ako na-discover na kaya pala si David, he was called a man whose heart is after God. Kasi sabi doon sa Acts, ang sabi doon, ang sabi doon, the Lord called David after his own heart because he did everything that the Lord commanded him to do. So tayo pala, pag sumusunod din kay Lord, sa lahat ng pinagagawa ni Lord sa atin, ay matatawag din tayong men and women whose heart is after God. Yes. Oh, di ba? Kasi yun yung pinag-aralan natin last time, yung issue ng tungkol sa heart. Actually, yung lahat naman ng mga bagay tungkol sa... Obedience din talaga. Oo. Actually, Obedience. lahat naman ng mga issue tungkol sa, yung lalo na pag sa spiritual, tungkol sa heart talaga. Hindi lang itong pumping heart, kundi yung heart yung pinakasentro ng ating pagkatao. Kasi kung doon na nanahan si Lord, kung hindi siya nananahan doon si Lord, di wala tayo ngayon, hindi tayo susunod sa Kanya. Yes. Then natuwa lang kasi ako dyan, yung inaaral nga natin itong mga parable, kasi tungkol talaga sa heart. Di ba? 12:13. Kung walang 12:13, kung may 33 siya, 33. Sige. Wala. Okay, sige, di bale. 13 po yata. 13:22. 30. 13:22. Nalito na. Nalito na. 13:22. 13:22 ayun. 13:22, ayan. 13:22, ayan. Thank you, Lord, no? Di ba? So, tayo din po, matatawag din pala tayong men and women after God's own heart. Kasi yung issue pa ng heart yan ang inaano natin. So, kailangan maset na right ang ating mga puso. So, ang pag-aaralan po natin, bago po ang lahat, nais po namin makita nyo, ma-visualize po muna ninyo yung tungkol sa fig tree, yung leaves at saka bunga niya. So, ito po, ayan, yan po yung fig tree. Ayan. Tapos yung kanyang fruits. Grabe yung shade, ano po? Oo. Yan. Tapos pakita din, ayan, yan Yan yung po yung dahon. leaves. Yan, ako po dyan magko-concentrate sa leaves. Tapos si Jam po ay magko-concentrate sa fruits. Tapos si Sister Marivic naman po dun Sa puno. sa tree, yung the entire tree. Tingnan po natin ngayon ang sabi ni Easton Dictionary kung ano yung fig. Sabi niya, the fig was first mentioned in Genesis 3:7. Ito nga po yung sabi dito na, and the eyes of them both were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Pagkatapos ko pong mabasa ang meaning nito, tsaka ko po ipapaliwanag kung ano ang symbolism nun. The fig tree is also mentioned in Deuteronomy 8:8. Ang sabi po dito, a land of wheat and barley. Parang ito yung 7 na major na product noon ng Israel. Kaya sila po ay mayaman talaga na bansa pagdating sa mga ganitong bagay. Wheat, barley, and vines, and fig trees, and pomegranates, and a land of oil, olive, and honey.
Tapos matatagpuan din natin siya sa Zechariah 3:10. Ang sabi, in that day, says the Lord of hosts, shall all of you call every man his neighbor under the vine and under the fig tree. Kung may naalala po ba kayo sa New Testament, yung nakita ni Lord, sino nakaupo sa under the fig tree? Oh yes, thank you Lord. Praise God. Tapos figs were used medicinally. No, meron po pala siya, ako nga natuwa kasi nagdi-discuss nga po kami na meron siyang good use. Pero kaya lang yung dagta niya, harmful po pala yung dagta niya. Ayan. Pero nakakapagtaka, yun ang ginamit ni Adan at ni Eva na pang-cover sa kanila. And Isaiah take a lump of figs and they took and laid it on the boil and he recovered. Ito po si King Hezekiah, di ba yung nagkasakit siya. Tapos ito naman din yung, and when you press it together and form into cakes, pinipress lang pala siya. No, wala na ibang process as articles of diet. Sa 1 Samuel 30:12, and they gave him a piece of cake of figs and 2 clusters of raisin. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread nor drunk any water 3 days and 3 nights. So, thank you, Lord. Tapos sa Jeremiah 24, ito yata yung sa'yo, Jam, no? Sabi niya, one basket had very good figs, even like the figs that are first ripe. And the other basket had very naughty figs dito nakalagay, which could not be eaten, they were so bad. So mayroon palang naughty na fruit. Good at bad fruit. Oo. Tapos meron din po na instant, our Lord cursing the fig tree near Bethany sa Mark 11:34. Diba? And seeing the fig tree far off having leaves, he came, lest by any means he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Ayan. Sabi nila, ito nakakatuwa po, yung occasion daw yun, maraming perplexity, parang maraming mga tanong-tanong from the circumstance as mentioned by the evangelist Mark, that the time of figs was not yet. The explanation of the words, however, lies in the simple fact that the fruit of the fig tree appears before the leaves. Yun naman pala. And hence, that if the tree produced leaves, it ought also to have fruit. So pag marami na pala siyang dahon, marami na rin siyang bunga. Yes, it ought to have had its fruit. It had been true to its pretensions in showing its leaf at this particular, quote-unquote po yung word na pretension. Kasi, yung nga, there are maraming mga tao, parang ang tingin mo, parang mabunga. Parte po yan ang isi-share ko mamaya. Pero ano ko na rin, hapyaw ko na rin. Akala natin, parang minsan yung mangga, dami-daming dahon. Yung pala, wala naman palang bunga. So yun ang nangyari dito sa in showing its leaf at this particular season. This tree, so to speak, vaunted itself to be in advance of all the other trees, challenged the passerby that he should come and refresh himself with its fruit. And yet, when the Lord accepted its challenge and drew near, it proved to be but as the others, without fruit as they. For indeed, as the evangelist observed, the time of figs has not yet arrived. Its fault, sabi niya, if one may use the word, lay in its pretension, in its making a show to run before the rest when it did not so indeed. Sabi ni Trent's, sa yung Miracles, or yung book na Trent's Miracles. So, sa ating buhay din, maaring maraming ang leaves, no? Diba? Sabi na, pag mabunga, binabato, nakakatanggap. Kasi sabi naman ni Lord kay, ni Paul kay Timothy, if you want to really live a truly religious life, you will be persecuted. Pero ito, kakaiba, kasi marami lang siyang dahon. So, pretensions lang. Alam niyo, nakita ko dito, mga kapatid, na yung dahon, mga good works ito. So kung titingnan mo, hindi naman masama. Kaya lang, good works born not from faith in the Lord, but born of self only. So kasi pwedeng, di ba, tayo, yung good works natin, bunga yan ng pananalig natin kay Lord. Pero itong good works niya, ito yung sinasabi sa Isaiah na yung good works na filthy rags. Pakitang tao lang. Yes, oo. Pagka nandiyan si Sir, gagawa. Pagka wala si Sir, hindi naman. Facebook did si ka. Oo. Instagrammable. Oo, Instagrammable. At the moment. Oo, yun. Kasi meron sila mga ganun. Kaya, napakaano po. No? Cover up lang siya talaga. Kaya ngayon ginawa nila Adam and Eve. Kinover up nila yung sarili nila. Actually, the glory of the Lord was covering them. But when they sinned, they violated, ano nga nakakatuwa ay merong akong nabasa na, sabi niya,
akala natin daw apple daw yung kinain. Hindi naman daw apple, baka fig. Kasi presume lang nung writer na fig ang kinain. Kasi nga, ang pinakover nila sa sarili nila ay fig leaves. Pero hindi ho namin sasabihin sa inyo kung fig yun or whatever, basta kinain nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, yon. And then, mayroon pa pong isang sinasabi si Easton, the fig tree of Palestine. Ito natuwa po ako, di ba yung karika? Ficus carica ang pangalan niya. Produces 2 and sometimes 3 crops of figs in a year. So itong klase ng itong Ficus carica. Sabi ko baka yung carica nga, di ba meron dito sa atin. Sabi niya, ang isang ang tawag sa Hebrew ay bikura or early ripe pig. Nasa Micah 7:1 yan, sabi dito. Who is me, for I am as when they have gathered the summer fruits, as the gleaning of grapes of the vintage, there is no cluster to eat. My soul desire the first fruits, sabi ni Micah. Tapos sa Isaiah 28:4 din. And the glorious beauty which is on the head of the fat valley shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer, which when he that looks upon it sees, while it is yet in his hand, he eats it up. So, fig din po pala yun. Sa Hosea 9:10 din, nabanggit. Spring yun. Oo, yun yung spring. Bago mag-summer. Early ripe. Kasi, Oo, bago yes. I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as the first fruits in the fig tree at her first time. But they went to Baal Peor and separated themselves unto the shame, and their abomination were according as they love. King James po kasi, kaya ganun po ang pagkasabi. So, which is ripe about the end of June. So, June talaga. Dropping off as soon as it is ripe, sabi sa Nahum 3:12, all your strongholds shall be like fig trees with the first fruit figs. If they be shaken, they shall even fall into the mouth of the eater. I-shake lang pala, mahuhulog na pagka hinog na siya. Tapos yung pangalawang klase po ng fig ay the kermus or the summer fig. Then begins to be formed and is ripe about August. And so tapos na, yan. na. At tapos meron pa isa yung ang word niya ay PAG, plural ng green figs. Oh. Sabi dito sa sa Song of Songs, dito Canticles yung Song of Songs. The fig trees forth her green figs, and the vines with the tender grape give us good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. Ano kayang amoy ng Oo. ng fig tree? Oo, yun na. Kaya nga mabango, sabi nga. And tapos mayroon pa isa yung sa Revelation na fig din olintos, ang sabi niya sa Revelation 6:13. And the stars of heaven fell unto earth, even as fig tree casts her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. So the untimely fig or winter fig, which ripens in sheltered spots in spring naman. Kaya, yung sinasabi natin kanina Autumn na, and spring siya, pagka namumunga. tinago mo siya, ayaw niya ng malamig kasi kailan nasa loob kailangan siya. pag winter, nakatago. Sheltered kasi nakalagay. Yes. So yun po mga kapatid. Kaya yung fig leaves po doon sa Genesis 3, ang sabi nga ng mga ngaral, yun ay yung mga pinantatakip natin sa imbis sa true religion, which is yung godliness na born of our fear of the Lord, ay tinatakpan natin ng mga pansarili nating gawa. Yun lang ang napaka-simple na yung minsan, binibilang natin Monday to Sunday, nasa prayer meeting ako, tapos nagtatights pa ako para tuloy tayo yung publikano at pariseo na hindi ako kagaya niyan. Alam niyo mga kapatid, yung ating buhay Kristiyano, malalaman naman ng mga tao kung yung ating acts of kindness, yung mga random acts of kindness natin, kung sincere natin ginagawa. Kasi pag sincere natin ginagawa, alam niyo si Lord, napakadaling, ang bilis-bilis siyang mag-reward. Kasi ako natuwa, nung Wednesday, di ba, pumunta tayo dun sa anniversary ng Kalo. Nakita ko sila, nagpapak. Oy, sabi ko, sanay kami dyan, yung mass production. Di nakitulong ako nagpack ng kanin. Pak. Tapos, pagkatapos na, sabi niya, ilang pieces, 100 lang. Pagkatapos, na-led ako, tingnan ko yung cellphone ko. Alam nyo, praise the Lord, thank you Lord. Kaya nakakabayad ako dyan. O, di ba? Thank you, Lord. No, yung kasi nakita mo, may nangailangan sila doon. Nagmamadali na nga sila. Magtatanghalian na. Anong oras na yun? Nagpapak sila. So, yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Hindi po tayo tutulong kasi lang para lang makita tayo na gumagawa. Hindi. Nakita natin meron silang pangangailangan. Yung ganun.
Yeah, thank you Lord. Maski yun dito, di ba, yung pagga-garden natin, Vic, hindi naman tayo inutusan eh. Kasi nagkusa na tayo dahil may need nga. Oo. Ayan, thank you Lord. So yung ating mabubuting gawa po, yan po yung inihanda na ng Diyos sa atin before the world began, yung sa Ephesians 2:10. We were created for a life of good deeds. So talagang nilikha na ni Lord. At kung tayo lang ay susunod sa promptings and leading ng Holy Spirit. Mas, ito pa natuwa din ako, no? Yung one time, merong nagpa-Gcash sa akin. Sabi niya, pa-Gcash naman, sabi niya, sabi ko, sige. Tapos biglang nung isi-send ko na yung Gcash, sabi ni Lord sa akin, dagdagan mo. Hindi naman malaki. Dagdagan mo. Dinagdagan ko, alam niyo, sobra ang returns of investment. sobra. Nagulat nga ako, punta ko doon sa, di ba, nagpunta ako doon sa brother ko, kami, naghariraya. Akala nga namin, yung binigay na wallet, walang laman. Yung pala may laman. Sabi nung isang kapatid ko, huwag ka kasing judgmental, tingnan mo muna. O pagtingin, meron pala yellow. Tapos, nagmigay pa na uli ng brown envelope. Sabi ko, uy, bakit kaya makapal? Baka tigwa 100. Sabi ko gano'n. Hindi pala tigwa 100. Yellow pala. Kaya yun, no? Yung binigay ko doon sa yung nagpa-Gcash, ay sobrang binalik ni Lord, no? Kung hindi ko sinunod yung inimpress sa akin ni Lord, edi ako mismo, I rob myself of the blessing that is due me. So yun, yung mga ginagawa po natin ay born always of the promptings and leading of the Holy Spirit. Hindi kagaya nila Adan at Eva na nagso sila kasi nga natakot sila, nakita nila yung kanilang kahubaran dahil nagkasala. At kung babasahin pa natin further, di ba? Hindi naman ho sila umamin, nagturoan sila. Ano sabi ni Adan? Eto kasing babae. Ano sabi naman ni Eva? Eto kasing ahas, nagturoan. So, napakaganda po. Pag nagkasala tayo, lalo na ngayon na kay Lord tayo, mabilis pa ang conviction. Ako nga, meron lang ako sinabi na, bigla pag nagpipray na ako, sasabihin sa akin ni Lord, you should have not said it. O di, sasabihin ko lang, Lord, tama po kayo. Kasi pag na-realize ko, dapat hindi ko na sinabi. Hindi ko na dapat sinabi nga. Kaya, thank you, Lord. Kaya ganun po yung buhay natin. Hindi lang panglabas, no? Kasi ang issue po talaga ng ating relasyon kay Lord ay yung puso natin. Yung pinakasentro ng ating pagkatao. Kaya, pakinggan naman po natin yung dalawa nating kapatid. Sino bang mauna sa inyo? Oh, si Sister Marivic. Purihin po ang Panginoon, ang aking pong word ngayon ay makikita sa Matthew 24, verse 32, gayon din sa Mark 13, verse 28, at sa Luke 21, verse 29. Sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na, ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyari na ang mga sinasabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Purihin po ang Panginoon. Dito kasi, ang aking pong isi-share sa inyo ay yung karakter po ng puno ng igos. Ito po kasi ay inihahantulad at ito po ay tiyak sa panahon. Gaya po ng sinabi, pag nagkadahon na nga po, tiyak na darating na ang tag-init. Gaya po ng sinabi ng Panginoon, pag unti-unti nang natutupad ang kanyang mga sinabi, malapit na ang kanyang pagdating. Gaya po ngayon, may war, may tagutom, di ba? Yung kakaiba na talaga ang panahon. At Yung mga ang mahirap, calamities. yes, ang mahirap nga nito, yung minsan, yung mali, yun ang nagiging tama na ngayon. Yun na yung tama. Baliktad na. Parang yun na yung mali. Parang makukonfuse ka. Kaya minsan, pag nagtatanong nga po yung anak ko, ang sinasabi ko, ano ba ang sa Biblia? Ang tanging alam ko lang, pag wala yan sa Biblia, yan ay mali. Pero kung makikita mo, parang 80% tama na talaga yung mga maling ipinakikita sa media, 'di ba, sa television. Kaya tandaan po natin, tiyak ang salita ng Diyos. Tiyak na magaganap ang lahat na sa kanyang pagdating yung second coming. Kaya mag-iingat po tayo. Naalala ko nga po, ang puno ng igos po kasi dito, dapat pag madahon, nagbubunga na rin. Yun ang dapat na maging karakter nating mga Kristiyano. Kailangan po tayo ay maging madahon at mabunga. Pero paano mangyayari yun?
dapat nakaugnay tayo lagi sa Panginoon. Gaya po ako, kasi mahilig nga rin po akong magtanim. May tanim po akong atis. Ang nakakatuwa po sa atis ko, alam mo, kahit na nawawala na siya unti-unti ng puno, makikita mo yung mga bulaklak. Ibig sabihin, bulaklak, nawawala na yung mga dahon, yung puno. pero yung puno nawawala na yung dahon, pero namumulaklak pa rin siya. Ngayon nga po, nakita ko siya na parang whole year meron siyang bunga. Nagugulat ako kasi everyday lagi akong nakatingala. Kasi lalo na kung ang bunga ay nasa taas. So, imagine mo, pero ang nakita ko kasi dito, kailangan niya ng maraming tubig. Tayong mga Kristiyano, dapat lagi tayong nakaugnay sa Panginoon. Tayo ay dapat nakaugnay sa salita niya. Kasi ang igos, ang puno ng igos o anumang punong kahoy ay pag ito po'y nawawala na ng dahon, ay para nangang patay, di ba po? Kaya may i-consider niya sa mga Kristiyano na akala natin nandito tayo, akala natin okay pa tayo. Pero pag unti-unti na tayong nawawala sa ugat ng Panginoon, tayo ay unti-unti na ring mamamatay. Tandaan po natin, malalaman po natin ito kung tayo ay hindi na lumalago at hindi na namumunga. Kaya nga po, sabi ko, kanina yung mga sinishare ni Sister Nene, napakaganda ng karakter ng puno ng igos o ng fig tree. Pero alam nyo po, tayong mga Kristiyano, dapat ganun. Tayo ay dapat magkaroon ng magandang karakter. Bagamat hindi naman talaga tayo perfecto, pero dapat talaga na maging mabunga tayo. Ibig sabihin, may nakikita sa atin. Ang mahirap po kasi nito, gaya ko, na-experience ko nung nakaraang araw na parang may sinabi sa akin na hindi maganda, na sobra talaga akong naapektuhan. Nalungkot ako doon. Kasi kumbaga bad news para sa akin. Sabi ko nga, pinugutan ako ng ulo. Pero salamat sa Panginoon kasi nilinaw ko yun. Maaring mali yung pagkakasabi, pero para sa Kristiyano na palagian na nakikinig at nag-aaral ng salita niya, parang ang pangit na makarinig tayo ng bad comments, di ba po? Pero warning din yun sa akin kasi kahit ang puno ng igos ay sinumpa ng Panginoon. Kaya hindi rin tayo dapat yung okay lang, yung ganun. Hindi rin tayo dapat kampante kasi maaring alakala natin okay tayo. Pero gaya nga ng sharing ni Sister Nene kanina, sinasabi sa kanya ni Lord na, mali yun, may sinabi kang hindi maganda. Ganon din naman po ako. Minsan, okay naman tama yung sinabi ko, pero bilang Kristiyano, hindi rin dapat kong nasabi yun. Or maaring sabihin ko in a gentle way. Kasi minsan, alam mo yung barbaric way, diba? Minsan kasi ganun, kasi minsan parang nakakainis din yung kausap natin. Pero hindi nga tayo ganun dapat Hindi natin pwedeng sabihin, hindi nga ako yun hindi bagay sa akin mag-gentle. Pero pag nasa Panginoon tayo, dapat unti-unti tayong nagbabago. Kaya hindi pwedeng manatili tayo sa malagong dahon kailangan may bunga. Kaya paano natin ito mapapanatili bilang Kristiyano? Kasi minsan, ang nangyayari, okay naman ako Okay nga lang ako dyan nakikinig nga ako dyan di ba? Lahat okay. Kasi akala natin na kay Lord tayo. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, sa 1 Corinthians 10:12, if you think you're standing firm, be careful lest you fall. Yes, yun po ang totoo. Akala natin okay tayo, pero yung mga kasama natin sa bahay, yung mga lagi nating kasama, sila rin ang magsasabi sa atin o marirealize natin na may mali tayo. Kaya tanggapin po natin to sa pagkakamali. Gaya po ng puno, minsan tinatanggalan to ng tuyong sanga. Ganon din tayo, hayaan nating matanggal yung mga sanga. Kasi pag hindi natin hinayaan, akala natin okay pa tayo. Pero yung mga tuyong sanga, unti-unting madadamay hanggang sa katawan, hanggang tayo pala ay patay na. Para tayong zombie, yung kahoy na, ewan ko kung anong tawag doon, yung kahoy na wala na palang buhay pero nakatayo pa rin. Kaya mag-iingat po tayo. So ano pong dapat nating gawin? Paano tayo lalago at magkakabunga? Yun nga po yung kaninang nasabi ko, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Hayaan natin na ang Diyos tayo ay diligan ng kanyang salita. Kasi
napakahirap no na hindi tayo nakakarinig. Nung Sunday po, ako po'y nalungkot po talaga. Lagi po akong linga ng linga, hinahanap ko po yung dalawa kong anak kasi hindi ko po sila makita. So, late na sila dumating. May reason naman, okay naman, kasi kaya lang ako, nalulungkot po ako pag ang fellowship po, ako kasi nung dalaga pa, pag fellowship po, sasakay pa kami papuntang quad. Nalulungkot po ako pag hindi ako makaabot ng praise and worship. Tapos kami nandito naglalakad lang, lalabas lang, hindi ka makaabot ng praise and worship, 'di ba? Sobrang nalulungkot ako kasi yun yung unang magdidilig sa inyo eh. Yun yung parang inaanto ka pa, pero pag nag-praise and worship ka, para kang nabuhusan ng tubig na ang sigla-sigla mo. Kasi nabuhay ka na namang muli. Kaya minsan nalulungkot ako pag yung gano'n ang nangyayari. Iniisip ko kasi, yun lang ang pwede kong ipamana sa anak ko. Dati noon, ang pwede kong ipamana ay ang pag-aaral. Pero ngayon, na-realize ko na mas higit na importante na kahit wala na tayo sa mundong ito, ang anak natin ay nagpapatuloy, na nakikinig, tumutulong, at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hindi naman bilang worker lang eh. Yung nasa fellowship tayo every Sunday, kasi hindi naman para sa church, para sa atin din. Kaya pakakatandaan natin, dapat magbabad tayo sa salita ng Diyos. So paano tayo dapat magbabad? Siyempre, magbabasa tayo ng salita. Babalik na naman tayo sa grade 1 natin, di ba? Read Magbabasa, your Bible, yes. pray every day. Totoo yun, kasi minsan, ako nga, so hindi ako sa nagmamalaki, pero ibinabahagi ko to para ma-realize natin na, ako kasi ilang beses ko nang nabasa ang Bible. Except yung numbers kasi puro numbers nga. Pero binabasa ko lang siya, pero hindi ko siya naiintindihan. Nung una kong basa, hindi ko naman lahat naiintindihan. Pero pag sa history, pwedeng makasuggest ako kung nasaan siya. Kung nasa old o nasa new. Pero ngayon po, nung binasa ko, ay, ito pala yun. Ay, ito pala yun. So, unti-unti, kaya patuloy. Sabi, parang nakakasawa naman, hindi po. Kasi laging may bago ang Panginoon sa ating ituturo. Depende sa pinagdadaanan natin, may bagong revelation. Yes. Kahit ilang ulit mong basahin yung verse na yon, pero pag binasa mo ulit, ay, iba na naman. Yes, yun ang Iba na totoo. naman Kasi sinasabi. ang parable, ilang beses na ba nating Dami napag-aralan? na. Simula grade school Diba? pa yata. Parang naturo ko na yan sa children ilang beses na. Pero nung akin pong pinag-aaralan, nahirapan na naman ako. Diba? Bakit? Kasi may nais na ipasabi muli ang Panginoon. So magbasa, mag-memorize, study. Naalala ko po tuloy, parang yung magbasa, mahirap talaga po magbasa. Naalala ko yung anak ko. Kasi lagi ko sinasabi, kailangan pag nag-grade 1 ang anak ko, dapat marunong nang magbasa. So anong ginagawa ko? Kasi kinder pa lang, prep, hindi pa nakakabasa eh. ABCD lang. Pero alam niyo po ang ginagawa ko, pag wala nang pasok, pinababasa ko sila bago maglaro. Every day, meron pang paluan, paluan na technique. Kasi gusto na nilang maglaro, sumisilip na sila sa bintana para makalabas. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung pagbabasa, nakatulong sa kanila, sa ngayong kanila. At natutuwa ako kasi yung panganay ko nga nakagraduate na at very thankful ako kay Lord kasi si Lord lang talaga at alam kong tumulong sa akin at gumamit siya ng mga tao na tumulong na graduating din po yung aking bunso. So, hindi tayo pwedeng magmalaki palagi. Si Lord lagi ang naririyan. So, memorize, study. So, hindi lang po doon natatapos kasi pwede naman tayo magbasa sa bahay. Okay naman pala, nagbabasa naman pala ako ng Bible eh. O sige, magme-memorize ako ngayon. O, di ba? Pag-aaralan ko, hindi po lang doon. Dapat din, tayo ay dumalo sa mga gawain para lalo nating ma-enhance. Kasi ma-share, di ba, yung mga experience natin kung anong mga ginawa ng Panginoon. So, dapat dumalo, dapat tayo ay umattend ng mga prayer meeting, tayo ay makinig at manood ng GMJ. At magbahagi. At syempre, yun na nga yun, yung magbahagi. Yung kasunod kasi nun, ibabahagi natin. Oo, kasi walang Lone Ranger na Christian. Share mo sa sarili mo, no? Si Lone Ranger nga may tonto eh. Yes, kaya nga kailangan talaga dumalo rin. Kasi doon natin ang chance na ibahagi. At ini-invite ko rin kayo na magsabi kayo sa mga inyong mga minister na
magbahagi kayo dito. Huwag po kayong mahihiya kasi hindi naman kayo sa tao kundi para ang Panginoon ay papurihan sa kanyang mga ginawa. So tandaan po natin na sa Matthew 21 verse 18 ay isinumpa din ang puno ng igos. So possible na tayo man ay kung hindi tayo magpatuloy ay pare rin po tayong isinumpa. Kasi sabi dito yung pagsumpa ng Diyos, agad itong natuyo yung puno. 'Di ba? Baka akala natin naglalakad na tayo pero walking dead na pala tayo. So, Zombie na nga. 'di ba nakakatakot? Zombie na. 'Di ba? Zombie na. Okay nga kung yung puno pag natuyo pwede pa ipanggatong. Pero pag tayong mga Kristiyano, para tayong buhay na patay. So, mag-iingat po tayo kasi akala natin okay po pa tayo. So, kaya pakakatandaan natin, lagi po tayong nakaugnay sa ating Panginoon. So, sa verse 1 nga po, sabi dito, dali lang po sa verse 1, sabi po dito, sa verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panuhan. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So dapat lagi tayong nakaugat sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang salita niya ang manguna palagi sa atin. Ayan. Thank you, At Lord. ang bunga natin, yung sinasabi sa Galatians 5:22, yung love, joy, Fruit of the peace, Spirit. Yes. fruit of the Spirit. Patience, yung sinasabi mo kanina, yung gentleness, patience, kindness, goodness, yan, gentleness sa iba, no? Tapos faithfulness, humility, at saka self-control. Yes. Yan. Amen. Unti-unting nade-develop yan sa atin pag habang tayo ay lumalalim ang ating kaugnayan kay Lord, lalo tayo napapalapit sa Kanya. Ako nga, no, minsan gusto kong sumigaw, yung sisigaw, pero pag hindi ka na pala sanay na mataas ang boses, kasi dati high pitch din ako Naririnig ko nga si Tarina sabi ko dati ganyan din ako, pero ngayon, simula nang inano nga ako ng brother ko na, you don't have to shout, sabi niya sa akin. Tapos na-realize ko, hindi mo nga naman pala kailangan sumigaw para idiin, no? Minsan dinidiin kasi may pandiin tayo. Tapos habang nasanay na ako na gano'n na lang, pagka lalakas pala ang boses ko, ako mismo nagugulat na rin sa sarili ko. Parang, oops. Oo, teka parang lang. oo. Kaya na-develop din pala yun in time, no, na habang patuloy tayo, yung habang nagbababad tayo sa salita ng Diyos, na-develop din ang character natin. Of course, hindi pa tayo perfect talaga. Kasi minsan nagkakamali, may mga iniisip na hindi maganda. Pero ang maganda nga, yung patuloy tayo, yung dinadaluyan ng tubig ng buhay, no? Kasi kung di dumadaloy sa atin yun, hindi na tayo mamumunga. Yes. Ngayon nga sabi mo, pero sabi din sa John 15, di ba? Good for firewood din, yung hindi nakakabit at namatay na. Kaya, pero as human being, hindi pero dapat. Oo. Ayun na, nakakatakot. Siguro kaya... Sa impyerno ka nagagatong. Oo. At saka hindi. Doon, kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay, sabi, di ba? Yeah. Kaya imagine lang na, hirap na. Tsaka yung zombie nga, di ba, yung mga palabas nga na zombie ngayon, biro mo, buhay, tapos kakainin, tapos pag nakagat ka, Zombie ka na din. zombie ka na rin. Damay-damay. Oo. Consider as sin Nakakadamay. kasi yun yung nangagat. So, nadamay na yun. Oo. Kasabagay, yung kasalanan mo, pagka inano mo sa iba, hindi mo kinonfess, tapos Damay-damay nakikita nga. nila, sabi na, siya ginagawa ngayon. O, di magiging pattern ka nila, gagawin na rin nila. So, Zombie gano'n, rin kaya pala pala yun, no, zombie, oo. Damay. Oo, damay-damay. Oo, yan, ngayon, si Miss Jam naman. Sige, pero ito sa kanya, yan, marami siya dyan tutukuyin kasi yung medicinal value ng fruit, kasama na dyan. Siya na rin mag-share, tapos ira-wrap up ko lang mamaya sa isang tula. Pero Okay. bago po yun, batiin muna natin yung mga may birthday today. Yes. Okay. Ayan, today is Sige. April 27, 2023. Yan, Wow. happy birthday po, Sister Cora Montinola, Sister Cora Cora Wow, Aliagan, dalawa silang Cora. Sister Lolet Lubugan, Sister Brother, Ruther Uy, si Paulino. Ruther. Ay, brother. Brother. Paulino. Brother Edison Kabilin, at marami ring nag-celebrate ng Wow. kanilang mga Yes, anniversary happy today. anniversary. So, unang-una si Minister Jerry at si Sister Wow, Maripas, si Maripas. Orlina. Brother Yan. Nick and Sister Regina Mariano. ng Santa Quiteria. Okay. Brother Alex and Sister Joy D. Ricafort ng Bulacan. At si Brother Mike and Sister Angie Sotomango. Wow. Happy Wow. anniversary. Baños. And happy birthday. Yes. Yan, enjoy your day. Pam, 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 pam.
Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Happy anniversary! Happy anniversary. Yan. Enjoy your Celebrate day, niyo mga po. kapatid. Yes, enjoy your Yes, day. At enjoy celebrate. your day. Once a year lang yan, mga kapatid. At hindi Yes. natin alam kung makapag-celebrate pa tayo ulit, Oh, di ba? celebrate celebrate naman natin ulit. every year. Yes. Yan. So next natin, mga kapatid, makinig tayo sa ating repeat new song of the week. Ayan, yung I Am a Child of God, composed by Sister Meredith Cruz, arranged by Brother Daniel Cosme, and interpreted by The Generations. Yan. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a
am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. Yan. Thank you, Lord, sa Oo. ating repeat new song of the week. I Yes, am a indeed, child we of are God. children of God, no? Dahil tinanggap By natin His si grace, Lord. oo, tinanggap Amen. natin si Lord. Yan. At ang ganda ng mga privileges na maging anak ng Diyos, ha? Yes. Biro mo, tatay natin, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Yes. Panginoon. Praise God. Yan. Kaya yan ang security natin. No? Amen. Yan, security natin. Yan. Praise God. Okay. So, ngayon, dadako na tayo doon sa fruit. So, natapos na natin yung puno at yung dahon. Ngayon, doon naman tayo sa bunga. Yan. So, balik natin yung picture ng fig fruit. Yan. Fig po, hindi pig. Yan. Fig fruit. Fig, oo. Yan. Tapos yung may na-slice, mas pakita din natin. Oo. Yung may, Oo, yan. Yung may buto-buto sa loob. Yan. Diba? Parang, sabi po ni Ate Tata, parang sibuyas yung hindi pa nakabalat. Yan. Pero, so yun po yung itsura. Pero, alam ko yung ilan sa atin, nakatikim na rin yan. Pero yung process na, kasi yung fig Newton dati na nausong mga biskwit na yun ang palaman yung fig. Apakatamis nga naman nun. Pero kasi, yun, ako hindi ko pa na-try yung fresh niyan. Kaya parang na-intriga ako kung ano yung sweetness niya ng as is lang, na yung hindi pa processed, Ayan. So, sige, babalikan natin yung yun nga, kasi yung isa sa mga characteristics ng fruit ng fig, matamis. Yes. Yun, yung taste, diba? Yun nga, kung natikman yung fig Newton, matamis nga talaga siya. So, magkakaalaman dun sa baka po merong magpadala. Yan. Matikman lang namin yung yung actual fruit, yung fresh. Yan. Pero anyway, ayan. Actually, dun sa, isa dun sa mga word or passages na nabanggit yung specifically yung sweetness ng fig fruit, ay nasa Judges 9, verse 10 to 11. Sabi niya, "Then they say to the fig tree, 'You be our king.' But the fig tree also refused, saying, 'Should I quit producing my sweet fruit just to wave back and forth over the trees?'" So parang iiwan ko yung matamis na buhay ko, 'di ba? Para lang magsilbi at mag-govern sa iba, parang ganon. Kasi actually yung may mga iba pa pong nabanggit na halaman doon, puno at saka yun mga halaman na yung about the leadership kasi, yung qualities ng naghahanap sila ng leader Pero yun, so dun sa Judges na part na yun. So dun specifically nabanggit yung sweet na characteristic ng fig, yung kanyang fruit. Pero, babalikan ko po yung binabanggit ni Sister Nene kanina. Babasahin ko ng buo yung Jeremiah 24, verses 1 to 10.
Yan, sabi doon, yung title po niya ay Good and Bad Figs. Yan. So, ibang version po yung kanina, ibang version yun. After King Nebuchadnezzar of Babylon exiled Jehoiachin, son of Jehoiakim, king of Judah, to Babylon, along with the officials of Judah and all the craftsmen and artisans, the Lord gave me this vision. I saw 2 baskets of figs placed in front of the Lord's temple in Jerusalem. One basket was filled with fresh, ripe figs, while the other was filled with bad figs that were too rotten to eat. Then the Lord said to me, "What do you see, Jeremiah?" I replied, "Figs, some very good and some very bad, too rotten to eat." Then the Lord gave me this message. This is what the Lord, the God of Israel, says. The good figs represent the exiles I sent from Judah to the land of the Babylonians. I will watch over and care for them, and I will bring them back here again. I will build them up and not tear them down. I will plant them and not uproot them. I will give them hearts that recognize me as the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me wholeheartedly. But the bad figs, the Lord said, represent King Zedekiah of Judah, his officials, all the people left in Jerusalem, and those who live in Egypt. I will treat them like bad figs, too rotten to eat. I will make them an object of horror and a symbol of evil to every nation on earth. They will be disgraced and mocked, taunted and cursed wherever I scatter them. And I will send war, famine, and disease until they have vanished from the land of Israel, which I gave to them and their ancestors. Ayan. So, basically po, kung titignan natin, inihahalin tulad yung good fig na fruit doon sa mga yung na-exile sa Babylon versus yung mga natira sa Jerusalem at sa Egypt na nanirahan na lang doon. Yun yung bad naman, yung mga rotten. So, doon sa comparison niya po, kung titignan natin, tawag dito, doon natin makikita yung, basically kasi yung good, yun yung mga sumunod eh. Diba? Yun sila yung sumunod sa sinabi ni Lord. At andun din naman yung pangako ni Lord na mamaya aanhin ko po yun, dadaanan ko. And yung mga hindi naman sumunod, sila yung, kumbaga sa ito nga yung mga patapon. Diba? Rotten eh. Sino bang kakain ng panis ng bulok, diba? Doon sa ibang version, naughty. Makukulit. Diba? Paulit-ulit. Makukulit, pasaway, diba? Ayan. So, doon babalikan ko muna yung fig fruit kanina, no, na yung attributes niya, kasi ang dami niyang benefits nung figs. Nagulat nga din ako kasi una, sabi niya, kahit na matamis siya, it prevents diabetes. Di ba? So, amazing, di ba? Amazing. Yeah, amazing. Yan. Sa tamis nun, nagpe-prevent siya ng diabetes. Yes. Pangalawa, nagna-nourish din siya ng cells. So, ibig sabihin, parang kumbaga sa nire-replenish na yung cells mo na, kailangan natin lahat yun eh. Diba? Oo, good for our immunity. Yan. Tapos, sabi niya rin, it improves our bone health. Wow. Kasi may calcium din siya. May calcium siya, oo. Yan. Tapos, yung sinasabi nga ni Mama Nene kanina na it regulates blood pressure. Nandyan din yung nagtitreat siya ng anemia. Kasi may iron din siya. Oo. Diba? Para all-in-one talaga yun. Para siyang yung, kumbaga parang fruit of the spirit na andun lahat. Oo, diba? Ang tawag nga nila, fruit of the heavens. May ibang tinawag na fruit of the gods. Sa iba, ang tawag ng mga iba, yung figs daw ay fruit of the gods tsaka fruit of the heavens. Yung ibang pangalan niya, pagka nagbasa-basa kayo, ang tawag nila, fruit of the heavens or fruit of the gods. Yun. Tapos ito, tingin ko kailangan natin itong attribute, yung benefit na to Enhanced memory. Kailangan natin ito. Enhanced memory. Diba? Nandyan din yung, it improves digestion. Diba? Pero sabi ko nga, yung binabanggit nga ni Mama Nene kanina, na nabasa ko rin, na kapag kinain mo naman pag nakain mo accidentally yung dagta, magiging bad naman siya for your digestion. Kaya kailangan maging maingat. Kasama din dyan, it lowers your cholesterol. Diba? And, nakakagamot din pala siya ng sore throat. Oh, wow. Sabi. Tapos, andyan din yung, it lowers the risk of cancer. Oo, yun. Nakatulong din siya. Kasi mataas din ang antioxidants niya. Yes, yung antioxidant. Yan. Tapos, it also reduces inflammation.
nag-i-improve din siya ng eye health. Ang galing, di ba? Parang nasa kanya ano, lahat, lahat. Oo nga. All in one. Yes. And also, it promotes healthy liver. Wow. Di ba? Ang galing. Nakakatuwa Nakikleanse siya. ng liver. Opo. Tapos may vitamin A, C, at saka B complex. Wow. Meron din siya. Dapat pala meron May tayo manganese dito. din siya at may copper na kailangan din ng katawan natin. So, May potassium sabi nga din niya, siya, sabi. yung enough amount na i-consume mo per day, it will help your body to thrive. Di ba? Para maging maayos yung mga systems natin Ano sa nga buong sabi katawan. doon? 80 grams? Parang 80 grams. Almost. Siguro per day. Oo, per day. 80 grams, walang pa 1 kilo, di ba? Wala po. Oo, 80 grams. Yun. Yan. Ayan daw ang makukuha natin. Ang dami, nakakatuwa, na merong, kumbaga sa parang miracle fruit nga din siya na pwedeng itukoy sa kanya. Ayan. Pero amidst yun nga, yung sabi nga kanina, di ba, meron siyang good at merong bad. So, yung good na, yung nakakatuwa kasi yung sweetness niya, di ba, na-attribute natin yung, dahil masarap siyang kainin, di ba, yung dun sa mga, may nabasa rin po kasi ko sa Proverbs 27:18. Yan. Sige, babasahin ko po muna din. Sabi doon, as workers who tend a fig tree are allowed to eat the fruit, so workers who protect their employer's interests will be rewarded. Yun. So tayo kasi, since Christians, 'di ba? Ang interest natin yung dapat nating protektahan yung interest ng ating employer. Sino ba employer natin? Si Lord. Yes. 'Di ba? Siya yung master natin. So para maka-taste din tayo nung sweet na rewards, meron tayong kailangang gawin. Yes. 'Di ba? At yun ay ang mag-repent at sumunod. Base doon sa binasa natin sa Jeremiah kanina. Kasi yung good figs, ito rin yung mga nagrepent eh. And, ayan, sige. Sabi nga doon, kasi kung titignan natin, yung fig fruit na yun, yung binasa natin na 2 kinds ng fig, it's warning and mercy ni Lord. Parehas. Warning doon sa mga hindi sisunod, itatapong ka. Yes. Yun talaga yun, di ba? Bad ka eh. Tapos, bulok ka na. Hindi ka, parang wala na yung redemption. Kasi bulok na eh, di ba? Useless. Pero kay Lord, meron pa rin naman. Yes. Ayan. And pangalawa, yung mercy. Yun yung magre-repent at susunod kay Lord. Yun yung kay Lord. Yun yung may mercy, yun yung good figs. Yan. So, saan ba napakita or nabanggit yung mercy ni Lord dun sa nabasa natin? So, unang-una, sabi niya, God looks mercifully at His people. Sa verses 5 and 6, basahin ko lang po ulit. Sabi dun sa 5 and 6, the good figs represent the exiles I sent from Judah to the land of Babylonians. I will watch over them and care for them, and I will bring them back. I will build them up and not tear them down. I will plant them and not uproot them. And I will give them the hearts that recognize me as the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me wholeheartedly. Yes. So, dun sa 3 verses na yun, doon natin makikita yung mercy ni Lord. Una, yun na nga, yung God looks mercifully at His people. Una yun. Pangalawa, binibuild up niya rin yung mga people niya na nanunumbalik sa Kanya. Amen. And pangatlo, sabi nga, nagkakaroon din ng transformation. Kasi sabi niya, 'di ba, yung mga hearts nila ma-turn to yung magpukusang loob na sila na bumalik, 'di ba? Mag-change at bumalik kay Lord. Na alam ko naman tayo ay andun din. Amen. I mean, work in progress pa rin, 'di ba? Sabi nga. Pero andun na din. And then iko-connecta natin yan ngayon sa New Testament. And sino to? Sino yung good fig natin? I mean, sino yung fig natin? Si Jesus Christ. Sabi ko nga, yung dun sa Judges kanina, sabi ko parang si Jesus Christ din yung iniwan niya yung matamis, magandang buhay niya sa langit at bumaba dito para magkaroon tayo ng redemption. Amen. 'Di ba? Nakakatuwa. So sa New Testament, nagkaroon tayo una ng restoration through Christ. Sa Ephesians 1:4 po 'yon. Amen. Pangalawa, nagkaroon din tayo ng growing into holy people. Kasi 'di ba, yun talaga naman ng natin na magkaroon tayo ng righteousness at
holiness ni Lord. Sa Ephesians 2:21 naman po yun. And lastly, sabi nga, dahil kay Jesus Christ din, nawala yung barrier para yung humaharang sa atin para hindi natin makilala si Lord. Yes. Kasi siya yung naging bridge No Diba? one goes Siya- to the Father except Yes. through Him. And yun din, dahil nga natanggal, yun yung sa 2 Corinthians 3:16-18 din. Yung pagkatanggal ng barrier na, yung para hindi natin No more makilala. Kasi, Jews, no more Gentiles, Oo. Greeks Kasi, and barbarians. diba, kung titignan mo, kung hindi nagpunta si Lord Jesus dito, ano tayo ngayon lahat, diba? Hindi natin, malamang yung na. pagkakakilala natin kay Lord, wala na tayong Lord, Yes. diba? Baka kung sino-sinong nilo-Lord natin. Pera o yung buhay dito sa, yung magandang buhay, diba? Walang saysay, diba? So, nakakatuwa yung naging role ni Jesus dun sa salvation nating lahat at redemption na kung tutuusin, yun na yung pinaka-sweet thing na pwede mong ma-receive sa buhay mo dito. Amen. 'Di ba? I mean, yes, there are other sabihin na nating byproducts, pero yun yung pinaka-sweet na pwede mong matanggap sa buhay mo eh. 'Di ba? Yung makilala si Lord, si Jesus, natanggapin mo siya at magkaroon ka ng promised life with Him eternity, 'di ba? Na yun yung nakakatuwa doon. And isa pa ring nakakatuwa din yung grabe yung sweetness ni Lord doon sa yung parable of the barren fig tree sa baka magkamali tayo ng verse, teka lang po. Ayun, sa Luke 13:6-9. Actually, doon lang siya makikita sa Luke 13:6-9. Yung parable na yun ng barren fig tree na dito nagmakaawa yung worker, yung farmer, yung nagbabantay nung puno na Master, baka pwede pa nating bigyan ng isang taong palugit, 'di ba? Kasi technically, ang nabasa ko rin po na kasi mga 3 to 5 years bago mamunga. Third year pa lang yun kaka-third year pa lang. So meron pa talagang pag-asa, kumbaga. Oo. So doon natin makikita yung patience si Lord sa atin naman na kahit matigas ang ulo natin, patient pa rin talaga si Lord sa atin Ang kulit-kulit na natin, 'di ba? Pero andun pa rin lagi yung willingness niya na i-accept tayo. Amen. Basta manumbalik lang tayo at mag-repent. Yan yung Andun grace and mercy ni Lord. Yes. So yun yung sweetness ni Lord sa atin na naihahalin tulad sa fig fruit na pinag-aaralan natin ngayon. Amen. So kung tutusin sa Bible nga, sabi ko, ang dami palang figures of speech na ginamit sa fig tree. May personification, may metaphor, sabi 'di ba, simile. metaphor. Ang Tapos, fig tree ay inahalin tulad nila sa Israel na metaphor. Yun, It's kasi metaphor. mayroon mabunga. Yung parang kagaya sa Jeremiah, meron yung magandang fig, meron hindi magandang fig. Kasi sa tagal-tagal na silang yung sinusustain ni Lord, 'di ba? Inaalagaan. Yun lang nga sa wilderness 'Di ba? Nandun na lahat. Pero nagrereklamo pa rin sila. Pinrovide na ilaw, tubig. No, parang sa panahon natin ay ilaw, tubig, di ba? Mayroon silang light paggabi. Tapos may tubig sila. Na late sarap. lang ang delivery. Yung sa ni Lord, na late lang ang delivery. Napukpok tuloy ni Moses yung bato. Hindi tuloy siya nakapasok sa promised land. Dahil talagang ibig sabihin, matitigas talaga ang ulo nila. Pero yung nga dun sa yung fig tree na nung sabi nung gardener, may gardener na aside from the other fig tree din na walang bunga na nakita ni Lord, yung na-curse. Ito naman nagkaroon pa sila ng nag-intercede pa yung gardener na sabi niya, bigyan natin ng pagkakataon. Kasi pala ang mga figs, alam niyo, nabubuhay sila ng 200 to 400 years. Wow. So namatay na yung nagtanim at pag maganda ang pag-aalaga sa kanila, kahit 2 centuries na, namumunga pa rin sila ng kasing tamis ng bunga nila nung una. Kaya pala maraming siya yung figures of speech na ginagamit ang fig. Kasi nga dahil sa value niya. Yes. At pagka tiningnan natin, marami pala mga bansa, maski sa Amerika, meron siyang oldest na fig tree. Maraming mga bansa sa Turkey na meron sila mga matatandang fig tree na inaalagaan pa hanggang ngayon. Kasi may time din po sa Old Testament nga na naging basihan siya ng national wealth
Yes, Kung oo. maraming fig tree at maraming fig fruit, yung bansa, yung pinoproduce yung land mo, mayaman yung bansa mo. Oo. So, ganun siya Oo. ka-important. O kaya nga sabi ni Habakkuk, 'di ba? Yung pagtitiwala naman sa Diyos, inano niya yung on the other side, kung hindi man mamunga ang fig tree, walang cattle on the field, no? Sabi niya walang olives, walang magtitiwala, I will still be joyful and glad kasi I know that my God will help me. Amen. So, yun tinuturo Si Lord din pa sa- rin. O kaya nga, At the end of the day. Kaya Yes. mag-i-end tayo lahat lagi na itong lahat pinapakita sa atin ni Lord na mga figures of speech o kaya mga parables para ituro ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal, kung Yes. gaano ang aking kahabagan, kung gaano ako kabuti sa inyo. Na biro mo yung 'di ba 3 years, no? Siyempre parang nagmamadali dapat. Kasi nga naman yung lupain nila parang suitable for figs for 3 years. Yes. Pero nga sabi nga ng mga ngaral 3 to 5 years nga bago mamunga magbunga, siya. At pag mag-first. namunga naman 2 or 3 times a year. Yan. Pero the most is 2 times 'yon. O, 'di ba? Kaya pala mag-expect talaga ng bunga. Yes. Praise the Lord. O, parang tayo din, no? 'Di ba yung sa vine nga nung pinag-aralan natin, pag lagi tayo nakakabit kay Lord, biro mo, if you sabi niya, remain in me and my words remain in you, then you can ask the Father anything. Wow, anything. Sobra yan, mga So, kapatid. Do not detach talaga. Oo. Yes. Kailangan attach Wag bibitaw. tayo. Yes, Wag wag bibitaw, oo. Wag susuko, wag bibitiw. Hindi tayo kakanta, di ba? Amen. Hindi po. Oh, hindi. Ayan, thank you, Lord. Praise God. Oh, Miss Ja, meron pa? Hindi, okay na po. Ayun. So, thank you, Lord nga na Oo. grabe yung revelation. Sa fig pa lang yan. Oo, sa fig Diba? pa lang, mga Nung kapatid. umpisa sabi ko wala yata akong makuha. Ngayon, sobra-sobra pala. Ay, at saka, ano po pala, sa Bible nabanggit yung yung word na fig, about almost 200 times, sabi. So, ang dami rin nun, di ba? Oo. Dami ring beses. Isa siya sa, commonly mentioned, nga, yung madalas na nababanggit. O, tsaka hindi, masarap talaga yung biscuit niya, yung fig na biscuit. O, kasi yung tamis niya, yung parang natural na sweetness. Oo, yun. Oo, parang last yung time. gusto, na-intriga, nako-curious po talaga ako doon sa yung fresh. Oo, yung fresh. Actually, natikman ko na siya. Pag meron sa sa Hindi mo lang Divisoria. Hindi ko lang masyadong maalala. Siguro Biscuit yung natikman Oh, ko lang biscuit eh. nga ako. Biscuit din At ang tamis. natikman Ako ko. yung mismong prutas, hindi ko siya masyadong maalala. Siguro kasi hindi familiar sa akin. Oo. Pwede. Kasi before, nung nasa abroad nga ako, lahat ng klase ng prutas, tinitikman ko. Siguro dahil nga hindi nga siya familiar, gaya nga nung nasabi ko. So, hindi ko siya maalala. O kasi parang sibuyas ang itsura eh. Baka mapagkamalan natin. O parang beets din, no? Beets, di ba yung beets, Kaya lang matigas naman ng beets. Ito, fruit siya. Kaya yun, mga kapatid. So, mga kapatid, ira-wrap up ko po ito uli ng isang tula na natuwa po ako kay Lord kasi medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko. Sabi ko nga, tutulugan ko na lang at wala na lang tula. Pero habang po akong yung paidlip na, Ayaw meron mga pumayag. bumababa. Oo, may mga bumababa salita. Ito po, natuwa po ako kay Lord. Sabi niya, mga talinhaga, may aral na talaga. Dulot ay biyaya pag ikay tumalima. Hatid ay pag-asa sa mga nagugulumihanan pa. Tulad ng punong igos, hinahanapan ng bunga. Naisumpa tuloy dahil walang nakita. Maihahambing sa balana na tila maraming gawa, panlabas at pansarili lamang pala. Nabanggit namin kanina. Ang puso'y di man lang naiba. Ano pat si Adan at Eva, doon sa hardin ng Eden, nang sila'y nagkasala, kahubaray nakita. Dahon ng igos, ipinagtakip nila. Pang sariling sikap, mapagtakpan, mali nilang gawa. Ang igos, pag namunga, sa isang taon, di lamang isa, kundi 2 pa. Simbolo ng kapayapaan at buhay na sagana. Bunga nito'y sagana sa bitamina, makabuluhang gamit din sa medisina. Pampababa ng kolesterol, high blood at pamamaga, o di ba? Hindi naman kami nag-usap-usap pero naisulat na yung no? Tula ay naisulat dahil sa igos na bunga. Di lamang masarap, masustansya pa. Aral na turo, magpapalago sa ating mga kaluluwa. Ayan, praise God. So, Amen. napakaganda po yung we are not only hearers of the word, but doers of the word. Yes. Kasi yun po naman talaga ang sinisiroin natin dito. Ang Diyos ay, alam nyo, pagka nagbasa po kayo, magugulat kayo, mga puno, nangungusap, mga nagsasalita. Para lang
si Lord, makakonekta siya sa mga tao, ma-communicate niya na nais niya ang mga tao lumapit sa Kanya. Biro ninyo yung ginagawa ng Diyos sa atin, ano? Lahat na lang gagawin niya. Nagsalita yung asno, nagsasalita yung mga puno, nag-ano pa sila. Ano ibig mo sabihin? Hindi na ako magpo-produce ng oil, di ba? Sabi ng isa, sabi naman ng Igos, hindi na ako magpo-produce ng sweet fruit ko. O tapos sabi naman nung isa, hindi na rin ako mamumunga. Di nag-uusap-usap, pero yung mga puno, ginagamit pong lahat yun ni Lord para lang makakonekta siya sa atin, ma-communicate niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig at kung meron po siyang nais, lagi tayong nakaugnay sa kanya. Kasi alam niyo, iba na po talaga yung may ugnayan ka. Para bang yung pelikula nga, isusumbong kita sa tatay ko, di ba? Kasi kung tatay natin siya, may confident tayo, di ba? That he will, confidence tayo na confident din tayo na whatever happens, He will not leave us, He will not forsake us. Kaya yan po ang ating Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan ng talinaga ng Igos. Yan, praise the Lord. So bago tayo mag-closing prayer, announcements muna. Remind lang natin, sa Monday na po mga kapatid, yung LSS natin in different areas. Sa San Fabian, Pangasinan, please coordinate with Minister Andy. Sa Calo, Nasugbu area, Nasugbu Worship Center po, coordinate with Pastor Simple or Sister Jennifer Garcia. And sa East naman po, coordinate with Minister Jeff. Ayan. Tapos yung kay Doc Mon daw po na flu vaccine na good for 1 year na 4 strains, 1,300 po, 1,300 pesos only. Wala pong tubo yun, promise. Wala siyang tubo doon. Nag-abonado pa po siya. Kasi pupunta siya din. Yan, dito po sa worship center gagawin, May 14, after po ng fellowship dito. So, ayun po. So, Sister Nene, closing prayer na po. Mag-closing prayer na tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama, sa pangalan ng iyong anak na Jesus, tunay na napakabuti mo sa amin. Lahat po ng paraan, ginawa ninyo. Ipinadala na nga po ang anak para lang po masabi sa amin kung gaano niyo po kami kamahal. Iniwan ninyo ang grandeur and majesty of heaven para po ialay inyong buhay sa amin. Salamat po, Ama. Isa kami sa mga napili, nahirang Lord, na mga lingkod po ninyo na magpapahayag kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo kabait. Salamat po, Ama, sa mga pusong bukas na nakinig at isa sa katuparan ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, lagi po makita sa amin ang bunga ng pakikipag-ugnay namin sa inyo, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patient, katyagaan po, ang kindness, kabutihan, kabaitan, Lord, katapatan, at yung kababaang loob, at pagpipigil o pagtitimpi, Lord. Salamat po, Ama, na patuloy kayong kumikilos sa aming buhay at hindi kayo nagsasawa. Sa inyo po lahat, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, pagluhalhati at pagdakila, sampu na ang aming pag-ibig sa inyo. We love you so much, Father God. Huwag niyo po kami iiwan dahil kailangan po namin kayo, Lord, sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po, Lord, sa patuloy na pagkilos po ninyo sa aming mga buhay. Salamat po talaga, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. See you tomorrow, mga kapatid, sa ating Good Morning, Jesus. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.